sa oras na kilalanin mo ang isang babae, G, you have to make sure na marunong kang kumamay ng tama. Okay? Hindi po pwede na kapag ka inabot mo yung kamay mo ay nanginginig-nginig ito tapos mamasa-masa pa. Okay? So, sa oras na makilala mo yung babae, okay, you have to make sure na marunong kang kumamay ng tama. Ibig sabihin, dapat kapag ka inabot mo yung kamay mo, dapat confident ka. Dapat relax ka lang. Dapat chill ka lang. Dapat kalmado ka lang. Dapat hindi ka nanginginig. At dapat make sure na hindi mabaho at basa-basa yung kamay mo o mamasa-masa yung kamay mo pagka hinawakan mo yung kamay niya. And sa oras na kamayan mo yung babae, yung pagkamay mo sa kanya, kailangan hindi tumagal ng lagpas 2 to 3 seconds or kahit mga max of 3 seconds lang. Kumbaga pagkamay mo, hi, okay, ganito yan ha, umpisa, eye to eye contact, okay, sa malayo pa lang. Tapos pag inintroduce mo yung pangalan mo, pagkatapos nun, iabot mo na yung kamay mo. Ganito, hi, my name is Josh. O kaya naman, sa umpisa pa lang, pag hi mo pa lang, nakaabot na kaagad yung kamay mo. Okay, sabihin mo ganito, o gawin mo ganito. Hi, my name is Josh. What's your name? Okay? Tapos yung mga mata mo, dapat nakatutok yun sa mga mata niya na para bang sinisidus mo siya. Okay? Tapos pag kamay mo sa kanya, kailangan pag kinamayan ka niya, aabot lang ng 1 to 3 seconds. Okay? Ganito. Pag kamay nyo, 1, 2, 3, bitaw. 1, 2, 3, bitaw. Okay? O kaya pwede mong i-drop yan ng isang bagsak. Okay? O igalaw yan ng isang bagsak. Ganon. Pag kamay mo, hi, my name is Josh. What's your name? Pag inabot yung kamay, ganyan, iganon mo lang ng isa. 1, 2, 3. Ganon. 1, 2, 3. Tapos bitaw. Okay? Hindi po pwedeng magtagal. Yung iba sa inyo, dinadama yung malambot na kamay kasi type na type yung babae. Yung iba sa inyo, sa sobrang kaba, nakakalimutan na hawak-hawak niya pa pala yung kamay ng babae. Yung iba sa inyo, habang kinakamayan, sinesenya-senyasan na ng ganon-ganon sa ilalim ng palad niya yung babae. Okay? So, kailangan matuto kayong kumamay. Dapat marunong kayong makipagkamay ng maayos sa babae. Dahil tandaan nyo, yung first impression, naglalas yan. Okay? Tumatagal yan. So, and also at the same time, diyan ka i-judge ng babae kung anong klaseng lalaki ka sa umpisa. Kung paano mo siya in-approach, paano mo siya kinausap, paano ka kumilos, at paano mo siya itinrato. Okay? And gaya nga na sabi ko sa inyo before, napaka-delikado na magbigay ka ng validation sa babae dahil sa totoo lang, yung validation na yan ang nagpapababa ng interest at attraction niya sa iyo. Okay? And also at the same time, yung validation na yan, magagamit natin yan sa kanya para makuha mo yung gusto mo. So ingatan mo na magawa mo yan sa mga oras na yun. Dahil sa oras na tagalan mo yung pakikipagkamay sa kanya, of course, yung babae, mabavalidate siya kahit na hindi pa yun yung intention mo. Dahil nga sa sobrang dami ng mga delusional na babae ngayon at sa sobrang delusional ng society at ng internet natin ngayon, itong mga babae ngayon, kahit na hindi naman yun yung intention natin, okay? Kadalasan nang iniisip nila ay yung ganong klaseng bagay na, like for example, since marami nagla-like sa kanya sa social media o maraming lalaki na tumititig sa kanya sa paligid o maraming nagpapansin sa kanya mga lalaki sa buhay niya, okay? And since kinamayan mo nga siya at tinanggalan mo yung pagkamay mo sa kanya na hindi mo naman sinasadya, na sabihin natin kaya mo lang naman nagawa yun dahil kinabahan ka lang talaga, okay? Ngayon yung babae pwede niyang isipin na kaya mo tinagalan yun dahil patay na patay ka sa kanya kahit hindi naman talaga totoo. Okay? Nang dahil lang yun sa delusyon niya. Okay? So make sure na kapag kinamayan mo yung babae, tatagal lang ito ng 1 to 3 seconds. Oh, actually not 1 second. Burahin niyo yung salita ko na yun. Dapat tatagal lang siya ng 3 seconds. Not 1 to 3 seconds. Not 1 second. Di pwedeng 1 second, ganun lang. Tapos bitaw ka agad. Okay? Hindi mo katropa yan. Hindi ito job interview. Hindi HR department representative yan. Babae mo yan. Ang kinikreate mo dyan ay mystery at romance. Okay? So para maging mysterious ka sa kanya, ay kailangan sa kamay pa lang meron na kaagad siyang iwa-wonder o iisipin sa'yo. Kumbaga, bakit ganun? Kinamayan niya ako sandali lang. Hindi katulad ng iba na dinadama pa yung kamay ko. And kung talagang ganun niya ako kagusto, bakit hindi niya tinagalan yung pagkamay? Or kung di man niya isipin yun, okay, at least hindi papasok sa utak niya na ganun mo siya kagusto. O type na type mo siya kasi nga hindi mo tinagalan yung pakikipagkamay sa kanya. And also at the same time, bago makipagkamay, make sure na walang kulangot.
make sure na walang libag, make sure na hindi yan galing sa balls mo. Okay, pero yung iba dyan, alam ko ginagawa niya yan. Okay, galing sa balls bago makipagkamay. So you have to make sure na clear ang lahat o maayos ang lahat bago ka makipagkamay sa babae. Okay? Dahil doon pa lang sa kamay, maniwala kayo sa akin, may maibibigay ka na kaagad na strong connection sa kanya. Lalo na kapag kumamay ka sa kanya nang nakatingin ka sa mata niya, tapos bigyan mo siya ng konting ngiti. Okay? Yung ngiti na alpha, hindi yung ngiting beta. Okay? Maniwala kayo sa akin, doon pa lang magkakaroon na kaagad ng connection. Pero again, pag nagkamali ang pagkakamay mo, then of course, o pag abot mo ng kamay mo sa kanya, then of course, mas delikado ka o baka hindi mo makuha yung tunay na gusto mo sa kanya. Okay? Dahil gaya ng sabi ko kanina, maraming pwedeng mangyari pagdating sa handshake na yan. Matter of fact, sa ibang tao nga, di ba, sa trabaho o kaya sa mga kaibigan mo, di ba, o sa mga taong makikilala mo for the first time pa lang o sa interview pa lang, sa handshake pa lang, dyan pa lang hinuhusgahan ka na nila. Dahil kung hindi ka marunong makipagkamay sa babae at kabado ka, anong isipin ng babae? Hindi ka sanay sa babae. Malamang wala kang ibang babae. Malamang walang ibang nagkakagusto sa iyong babae o hindi active ang dating mo o hindi active ang social life mo. O sabihin na nating baka may lifestyle ka kung saan hindi mo kailangan makipagkamay sa tao. So ibig sabihin, kung hindi ka nakikipagkamay sa tao, then hindi nga active ang social life mo. Right? So napaka-importante ng handshake. Okay? Alam ko na yung iba sa inyo, hindi ito masyadong binibigyan ng halaga. Okay, dahil of course, handshake lang naman yun. Bakit kailangan pang maging mahalaga ang handshake? Diba? Handshake lang naman yun. Diba? Wrong yan. Okay? Napakalaking parte ng handshake o pakikipagkamay sa babae sa umpisa na makilala mo siya. Okay? Pero iba, sabihin, paano coach kung hindi ko magawang makipagkamay sa kanya? Kasi may something sa kamay ko, may kulugo, o kaya may katikate, o sabihin na natin may kapansanan ako sa kamay. Okay? Well, sa sitwasyon na ganun, o sa ganung klaseng senaryo, ang best na pwede mong gawin ay, of course, wag mo nang iabot yung kamay mo. Dahil baka nga sabihin nating magka-issue pa kayo o baka mamaya sabihin nating ma-turn off pa yung babae dun sa bagay na makita niya sa iyo. Madali na kasi yun kung makita man siyang kulugo sa'yo pero may nangyari naman na sa inyo o hawak mo na emosyon niya, okay, madali na yun, hindi napapansinin ng babae yun. Iba-bypass ng babae lahat ng mga pangit na bagay sa iyo pagkahawak mo na ang emosyon niya. Okay? Pero sa umpisa, delikado kasi buhay pa yung logic niya. Okay? Hindi ka pa niya ganun kakilala, wala ka pang emosyon na nabibuild o na ibibigay sa kanya, wala pa siya nakukuha na connection sa iyo. Okay? So napaka-delikado pa sa umpisa, kaya ingatan niyo yung pagkamay. So kung may problema sa kamay mo, may kulugo, may katikate, o may buni o kung ano man, kaya hindi mo may abot-abot yung kamay mo, mas maganda pang wag mo na lang iabot yung kamay mo. Kilalanin mo na lang siya, kunin mo yung number o kaya iwan mo yung number mo, tapos umalis ka na. Okay? Pero again, aralin at improve ang iyong handshake game.